Disclaimer: this video or PowerPoint presentation was solely created for the purpose of what subjects in the college perspective which can be applied in the medical school subjects. This video is based on experience and yes, in the absolute, you can compare this picture to others to find which studying style will suit you the most. Okay, good day mga future MDs and lalo na sa mga first year MDs na followers ko dito. Welcome sa orientation or welcome to the medical school. Okay, so nag-create ko tong video na to for the purpose of introducing sa inyo ano nga ba ang method dito sa medical school and what tips that I could give para kayo, bigyan kayo ng idea if paano ang setup dito at magamit niyo siya to your advantage din once na nasa upper na kayo. Okay? So let us discuss yung mga pinagkaiba-iba nila. Okay. Yan yung mga objectives na sinasabi ko. Ano nga ba yung mga subjects? Ano yung mga learning style na makukuha dito? Introduce the concept of the horizontal vertical learning, yung CREAT, at very short, yung tips na pwede ko maibigay sa inyo. Okay. So ano nga ba yung pinakaiba ng pre-med at sa med? Ito, base to sa experience ko, pero iba-iba naman kasi to. Okay. Minsan, sa pre-med kasi natin, 1 to 2 hours per subject. Or iba, 1.5. Depende kasi yan sa haba ng kinukuha ninyong subject na yun sa pre-med. Dito sa medical school, usually mga 2 hours pa yan or more. Pwede ma-adjust. Kaya lang, dito kasi, unlike sa pre-med as per experience, pwede okay, next time, ano natin siya, dito, iba kasi dito. Usually, ang med school, compressed yung time dyan. Finish or not finish, next day, ibang topic na naman. So, ang ginagawa usually, ginagawa silang mga reading assignment. Yun ang ginagawa. Okay? O yung topics pwedeng prolong or short, ito compressed na sabi ko. Yun nga yung sinabi ko dun sa pangalawang table na yun about sa topic. Halimbawa, cell ngayon, halimbawa, ma-encounter nyo to, halimbawa sa histology, cell. Tapos kinabukasan, epithelial tissue na ang diniscuss ninyo. So, iba-ibang topic siya. Kaya sa anatomy, una, introduction to anatomy, adduction, abduction. The next day, ang ituturo na sa inyo, tungkol na sa mga muscle dun sa forearm ninyo or sa extremities. Bawa, sa upper arm. Okay. So, kita nyo, magkaiba si day 1 at si day 2. Notes. Usually, they give notes. Yung mga prof natin sa pre-med, yes. Minsan naka-PowerPoint pa sila. Dito sa medical school, meron nga ilang-ilan, pero they usually walang notes. Usually, or transcript ang ginagawa dito kung ano yung sinasabi ng prof. Ilalagay yun sa, sa bond paper, ita-typewrite, sa computer, i-print. Yung iba doon, nasa PowerPoint at saka kung ano yung sinabi ng prof. Sa official textbooks o reference, sa pre-med, actually isa lang siya. O minsan ako sa case ko noon, may isa akong subject noon, 2 libro ang ginamit. Pero sa med school, marami kayo makikita na dala-dalawa pala yung ginagamit nila. Late realization ko, halimbawa, physiology, sasabihin lang sa'yo, Bernoulli and Guyton, pero hindi doon. Ang dami. Yung dalawa ang ginamit nila na official reference nila. Halimbawa, kaya sa anatomy, hindi lang Snell or Moore. Meron pa yung kasamang atlas. Pwedeng letter para sa drawing or mga Rohen o kaya si Macnin kung cadaver ang pinag-uusapan natin.
Yung reporting, usually nasa laboratory ginagawa yan, sa ano natin, pre-med. Or minsan, pwede din naman sa lecture kung i-assign kayo ng professor nyo. Pero dito kasi, it is in a group of small group discussion with one or more preceptor. Okay? Pwedeng ano kayo, pwedeng nasa likod, yung preceptor nyo, and the whole class kayong magre-report. Or pwede naman, nasa small group kayo, isang preceptor. Depende kasi yan. Pero dito nyo makikita talaga, anda na marami, minsan mga tatlong doktor pa yan, ang nanonood at nakikinig sa inyo. And tatanungin nila kayo sa mga PowerPoints. By the way, sa reporting, sige, ilalagay ko sa link below kung ano yung mga yung tungkol sa reporting natin. Quizzes dito, pwedeng short or long quiz sa pre-med. Depende kung ilang items. Dito, minsan pa nga karamihan dyan as per experience, asynchronous to. May mga synchronous din. Ako noon, nung nasa later years na ako noon, synchronous na exam. Pero sa medical school, meron din naman. Pero usually, mapa-long test man yan, mapa-ano lang, kahit quiz lang, or lalo na mga major exam, they are synchronous exams lahat. Karamihan. Okay? At per day, ano yan, per week yan, usually. Yun ang nangyayari dito. Some undiscussed, pwedeng i-include. Usually, ibibigyan naman kayo ng clue na yung clue kung ano yung topic na ilalagay doon sa long exam sa ito. Undiscussed topics. Sabihin nila kayo, anong topic yung babasahin. Okay, what subject? Halimbawa, chemistry. Di ba? Ano bang meron sa chemistry? Mga bonds, di ba? Mga bonds ng bawat mga molecule natin. O kaya halimbawa, how does the chemical reaction will occur in this from A to B? Ganun dito din sa medicine, meron tayo biochemistry, physiology, yung mga electrolyte ninyo, lalo na sino positive, sino. Tapos, pag nag-negative yan, anong mangyayari sa ano ng katawan niyo? Pagdalaw niyan. Chemistry, reaction, enzyme. Di ba nga, sa chemistry, may tinatawag tayo, o kaya sa physics, may tinatawag tayong catalyst. Na usually, minsan nga, catalyst na ginagamit kung hindi chemical, kung init to para mapabilis yung reaction ng isang chemical reaction. Dito, sa katawan, enzyme. Okay, sa pharmacology. Okay. Minsan kasi yung ito, chemical formula to. Chemical formula na yan, depende kung saan sila pumapasok pag pumasok sila sa cellula ninyo. Yung cellula, dinidiscuss yan sa biology. Dati sa biology, mabipunta dito, anatomy, histo, micropara. They are biology. Pati dugo, biology din yan. Pati muscle structure, pati ang evolution na tinuro sa biology, doon. Natuturo sa med yan. Okay, pati yung natin, genetics. Yung matandaan nyo, hindi nga lang ganun ni-elaborate yung mga Punnett square na sa mga Punnett square ninyo, yung mga DNA, sino si sex, or meiosis, or mitosis, ine-emphasize yan dito sa med. Okay? Ito, kala nyo, to be honest, may physics talaga. Okay? May flow of blood into the body. Yung kuryente nga, nasabi ko. Yung ECG, kasi yung ECG na yan, at saka flow of blood, kumbaga sa sa physics na tinuturo sa ating kuryente. They are equivalent dun sa electrical current natin. So, pag alam niyo naman, pag example, halimbawa na pahaba yung natin, daanan ng kuryente, ano nga ba mangyayari sa flow ng kuryente? Pag tumaas yung resistance, anong mangyayari sa flow ng kuryente? O kaya, syempre, kung sa radio, ano nga ba yung translucent? Ano yung transparent? Sa mathematics, kung may physics, yes, may math din tayong ginagawa dito. Actually, they are the flow of blood. With those computation, ina-adjust natin yan. So, nagko-compute tayo.
And yung, lalo na sa community medicine, epidemiology. Pag epidemiology at topic of biostatistics, o kaya meron din sa research, may mathematics na involved dito. Magmamat tayo. Okay, may mga formula. So, ang pinaka-formula rito, lalo na is yung y is yung variation na tinatawag sa algebra. Yung y is equal to px, ibig sabihin kung iangat ko yung x o yung isang variable, where your k is the variable, iangat ko yun, angat ng y. Or y is equal to 1 over kx ng indirect variation. Diba? Taas yung isa, bababa yung isa. Yung byproduct mo. So, yes, may mathematics ang medicine. And yes, ito may psychology and sociology. Bakit? History taking. Iba-iba yung kultura kasi ng bawat pasyente na mamimit natin sa future. Okay, community medicine. Medical jurisprudence and ethics ang batas. Paano natin i-apply yun? Halimbawa, sino yung pwedeng salina ng mga ganun. Tinuturo sa juris yun. O kaya sa psychiatry. Siyempre, kailangan din natin ng basic ng psychology doon kasi andun din nag-revolve ng mga principles nila. So those are the examples and mamimit ko sila pag nasa med school. Okay? So what are the different types? Dati kasi, sabihin ko na ha, dati, auditory lang ako noon na as in, kailangan marinig ko para matutunan ko siya. Pero, itong ano natin, dito ko natutunan sa med school, ang dami pala na pwede na studying style na kailangan ako mag-adapt dito. So, dito ako natuto maging visual at dito rin ako natuto maging kinesthetic. Dito. Yan. Halimbawa, application of the types of learning. Halimbawa, kumuha ako sa ano natin, sa physiology. Ang dami nang sinabi dito. Composed of a lipid bilayer which is a thin double-layered film of lipids. Continues over the cell surface. Kung highlightable yan, yes, lahat sila dyan highlightable. Pero it's not just the mere of memorizing it. Kailangan intindihin ko rin siya. So, paano ko ba siya intindihin? Tignan, dito ko natutunan, dumingin ng picture. So, tignan niyo yung nasa right side nyo. So, ayan yung lipid bilayer nyo. Tapos, andyan yung mga integral proteins. Diba? May hydrophobic na nasa loob at hydrophilic na nasa labas. Okay? At usually, they are impermeable sa ano natin, they are impermeable sa water substances. Makikita nyo naman kung gaano nakaharang yung mga lipid bilayer na yan. Okay. So, yes. Ito mga sphingolipids na yan, usually, sorry, di ko lang ang ano ko lang naman, may pakita ko sa inyo yung visual. Pero on the end naman, gusto ko, assignment nyo, ma-apply nyo rin sa ibang subjects to, sa ibang topic, itong visual learning ko. O, ito, isa pa. What is flexion? What is extension? Bakit ko nga ba ine-emphasize to? Kasi dati, mahilig ako mag-highlight nun. Pero, in the late, ngayon ko lang nalaman, dahil everything is highlightable, kailangan tumingin ako sa diagram para at least I have to visualize ano ang ibig sabihin ng mga terms na yan na ay, ganito lang pala siya. Flexion, extension. Ayan, yan lang. Ang dami na sinabi. Straightening of the angle, noted 180. Pero, makikita nyo, as you can see further sa right, yan lang pala ang ibig niyang sabihin. Okay? So, next naman, though may video ako dito ng horizontal learning. So, horizontal vertical learning kasi to. So, anong ibig sabihin? Halimbawa, cell. Nag-discuss tayo ng cell sa histology. Ngayon, physiology nyo, magdi-discuss na naman ng cell. So, yung sa cell na yan, ano siya? So, yung sa cell, pag
i-discuss sila anong itsura ng cell, ano yung function, i-discuss na naman sa physiology. Para do not compartmentalize. I-apply ninyo anong natutunan, connect the dots. Cell chemistry was discussed, yung mga lipid bilayer, halimbawa, isama nyo na naman doon. Para at least, nakakonekta na kayo ng dot. Treating medicine as one whole subject. Kasi, pag napagsama-sama nyo yan, babalik ta rin nyo. May abnormal aspect na kayo pagdating nyo ng second year ninyo. Hanggang sa third year, anong natutunan nyo sa second year and first year, i-apply ninyo. Okay? At syempre, importante din yung read. Bakit? There are times talaga na sobrang hirap ng subject na saan hala, kaya ko pa ba ito? Ganito yung score ko. Pero adjusting lang naman. Pero pag naka-adjust ka naman so far, by the way, ako naman, late ko ng ano rin yan, naka-adjust. So, tingnan nyo yung sa grid. Okay? Check nyo yung grid ninyo. Yung grid kasi, ibig sabihin, walang sungko. Yun lang naman ang ibig sabihin. I want you to post this page. Tingnan nyo. At saka kaya paborito kong ilagay ito, itong bato na to eh. Kasi kahit anong mangyari, sige lang. At napaka-importante yan sa maths. Study tips ko, I suggest for the student to read after the class para mas maintindihan mo. Yes, maganda kasi yung lecture, may foundation ka na and then after the class, basahin mo pa. Yes, kung ako, lalo na sa mga first year, trans will help pero para mas kompleto, personally, relate realization ko, sa book kasi, lento. And andun, habang dinidiscuss niya, andun yung illustration. Para, pag ano nyo na, pagdating nyo sa mga shifting nyo, play nyo na anong naiintindihan ko. Okay? And i-correlate nyo, makakatulong siya. And sa SGDs pala guys, basta andun sa video, ilalagay ko yung ano sa baba, I will po sa video on it para mapanood ko siya. Okay. So, good luck sa midlife, mga dog. Tapos, kung gusto niyo magtanong, copy anytime lang. Ayan yung X account ko. DM nyo lang ako and I will send. Okay? So, sana makatulong yung mga ano. So, have a great day.